meron siyang malaking kasong kinakaharap sa ombudsman at nag-a-apply siya para maging ombudsman. What happens, no? Kasi isipin ng tao, kaya siguro nag-a-apply yan para pag na-appoint, malinis niya yung yung kanyang kaso, no? Mawalis niya at lahat ng posibleng kaso ng kaalyado ng present dispensation, the Marcos administration. Hindi malayong isipin ng tao yan. Ngayon, masama ba yung ganyan? Hindi ho ka nais-nais. Nais naman ng Justice Secretary na mag-apply, no? Nakita ko yung listahan, hindi ko alam kung verified ba na yun yung mag-a-apply or nag-apply sa pagka-ombudsman at isa doon at bukas naman yata open dito na naipayag ni Justice Secretary Remulla yung kanyang pagnanais na maging susunod na ombudsman. Ano pong masasabi niyo po rito? Ano ba dapat? Though pinipili yata ng Pangulo ang magiging ombudsman, pero sa tingin nyo po, ang ombudsman kasi napakalaki ng role, parang prosecutor yan, sa hanay po ng mga namumuno sa gobyerno or mga public officials, no? So ano ba dapat ang taglayin na karakter o katangian ng isang ombudsman? At sa tingin nyo po ba, pasok dito ang Justice Secretary? Number one, dapat talagang may tuturing na isa kang pantas sa batas, no? Ibig sabihin malawak ang iyong karanasan sa litigation, sa legal investigation, sa legal research, sa pagtuturo ng batas. Dapat meron kang sapat na karanasan sa anong tawag nito? Sa pagbalanse ng mga katibayan, no? At malawak ang iyong knowledge on the laws and jurisprudence, no? Hindi lamang sa Pilipinas kundi sa lahat ng applicable laws even by other countries which can be adjust dito sa paghawak mo ng mga kaso. Pangalawa, hindi ka dapat politiko. Dapat ikaw ay katulad nila Martires, no? They really come from the judicial balconies, no? Para sila ay humawak. Dati siyang Associate Justice in Supreme Court. In this particular case, 17. 17 ang aplikante para maging ombudsman. Ang sistema po rito ay dadaan ito sa pagsusuri ng Judicial and Bar Council. Ang Judicial and Bar Council ay binubuo ng mga maestrado ng Supreme Court, ng senador, ng congressman representing the people, ng academe. In other words, sasalain po yan. And then they will shortlist, kung di ako nagkakamali, to 3 or 4 or 5, which will then be submitted to the President for his appointment, no? So dadaan po yan sa pagsusuri ng Judicial and Bar Council. But ang question lang dito kasi na 2 weeks ko na siguro nung unang pumutok ito ay itinanong ko sa ating legal circle, pwede bang ma-appoint or even to be considered by the Judicial and Bar Council ang isang taong may pending case before the ombudsman and he's also applying for the position of the ombudsman. Kasi parang, teka muna, nag-a-apply ka maging ombudsman, ang laki ng kasong kinakaharap mo dyan mismo sa ombudsman. And no pun intended to Secretary Boying Remulla, pero ganito kasi ang sitwasyon niya. Meron siyang malaking kasong kinakaharap sa ombudsman at nag-a-apply siya para maging ombudsman. What happens, no? Kasi isipin ng tao, kaya siguro nag-a-apply yan para pag na-appoint, malinis niya yung kanyang kaso, no? Mawalis niya at lahat ng posibleng kaso ng kaalyado ng present dispensation, the Marcos administration. Hindi malayong isipin ng tao yan. Ngayon, masama ba yung ganyan? Hindi ho ka nais-nais.
kung talagang kaya nasa Judicial and Bar Council yan, no? Hindi naman natin tinatawaran yung kakayahan ng Judicial and Bar Council na salain ng mabuti. Kasi tinitingnan ko yung 17, ang daming qualified. Sa totoo lang, Admar, no, from the 17 candidates or applicants that will undergo screening by the Judicial and Bar Council. Unfortunately, ako siguro, payong kaibigan lang kay Boying, wag na, nakakahiya eh. Kung meron tayong kahiyan pa, no, na ang laki-laki ng kaso mo, pagkatapos apply ka, no? Hindi siguro tama. At saka ulitin ko, sa kasaysayan ng ombudsman, wala pa talagang hindi pwede talaga yung politiko na ma-appoint diyan sa ombudsman, no matter how good or how strong is your legal background, no. Tapos lately kasi yung mga judicial principle na binibigkas ni Mr. Remulla, hindi po kanais-nais, hindi po katanggap-tanggap even to students of law, especially on the matters of involving the ICC at iba pang mga usaping legal na naglabas ng mga legal opinion si Mr. Remulla. So, ito yung aking payak na pananaw lang, Admar. Opo. Sir Jay, huli na lang siguro dahil itong tanong ko may kaugnayan po sa ating poll question ngayong umaga kung kayo rin ho ba ay sang-ayon sa mungkahing gawing 3 taon na lang ang kolehiyo sa Pilipinas. Kaugnay po ito sa unang panukalang batas na inihain po ni Senator Win Gatchalian sa pagbubukas po ng 20th Congress ay maaring matapos na sa loob ng 3 taon ang pag-aaral sa kolehiyo na nakatutok po sa specialization. Layunin daw nitong 3-year College Education Act na bigyan ang Commission on Higher Education ng kapangyarihang pahintulutan ang mga programa sa kolehiyo na hindi lalagpas po sa 3 taon. Ano ho ba ang masasabi ninyo? I think that does not require any legislation. Kasi may mga tuntunin ang Department of Education, ang Commission on Higher Education, that rightfully belongs to them, no? And administratively they can do that. As a matter of fact, kung ikaw estudyante, ubod ka ng galing, no? Pwede ka namang anong tawag niyan? May tawag sila, maka-jump ka, no, to the next level. In fact, you can be a lawyer in less than 3 years if you're really that good, no? Kung talagang brilliant ka, genius ka. So hindi kailangan ng isa batas yan. Alam mo, yan ang problema sa ibang mambabatas natin. Masyado silang maraming iniisip na hindi naman dapat pinag-iisipan pa dahil nandiyan na yan, no? Kasi ganun yun eh. Pag nag-iisip ka ng kung ano-ano, hindi mo pinag-aaralan mabuti, lalabas bobo ka eh. Oh. Hindi na pinakikilaman yan. Kayang-kaya ng CHED yan. They can issue policies, administrative orders that can guide schools, colleges, and universities on how to conduct. Number one, hindi mo naman pwedeng saklawan yan dahil nag-evolve, nagbabago ang takbo ng panahon. Like for example, Bachelor of Arts. It can be achieved in 3 years or less, no? Although the baccalaureate curriculum is 4 years. Ganon din sa College of Engineering and Architecture. Architecture can be 5 years, no? Yun ang frame. But if you have a brilliant student, a genius, a mathematician, pwede mo naman siyang irampa, no? At ginagawa yan hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Anong sinasabi natin? Ang sinasabi natin, sir, yung mga bagay-bagay na ganyan, huwag nyo na pakialaman because you do not have the expertise. Secondly, the law that created those offices are already equipped with their, meron silang, kaya nga may board yan, collegial, para mag-decide on policies. Kasi yan ang problema. Halimbawa, pagka pinayagan yung ganyan, what will prevent a situation where a lawmaker magpapabilib lang dahil tatakbo for re-election, sasabihin niya na, hindi, kinakailangan tuition natin yearly magtaas ng ganito.
Hindi naman pwede dahil may patakaran ng CHED on how to grant tuition fee increases. No, right now their basis is anong tawag nito? The obtaining anong tawag nito? Yung percentum, no? Percentages ng gastusin o bilihin. So kung 3% lang yon, 3% na ang pwede. Pag sinabi ng isang mambabatas, hindi, gusto namin 10%. Wala yan, counterproductive yan at hindi pwede ipatupad. So ang sinasabi natin, siguro, relax lang muna Mr. Gatchalian. Alam ko ngayon, nagpapaganda lalaki ka dahil tatakbo kang muli. Pero wag ganyan, no? Wag mo saklawan. Yung bagay na hindi saklaw, dapat saklawan ng isang mambabatas. Oh. Alright. Yan, sir. Ang dami pwedeng gawin eh. Opo. Pwede nilang i-review yung ating immigration law, ang ating land transportation code. Not on this. Marami na kayong pinalahura sa education. Huwag nyo nang dagdagan pa. Oo. Meron ngang mga colleges din na kinikredit na yung senior high, di ba? Yung mga dumaan sa senior high, tapos pagdating ng college, nababawasan na. Kasi lahat ng nandoon sa senior high, subjects nila, ay nakakredit na. Parang first year na, parang ganon. Oo. Ang dapat nilang, alam mo ako, payo ko kay Mr. Win Gatchalian, tingnan nilang mabuti yung kanilang sa budget. Ngayon, magsasubmit ng budget ang Malacanang, no? Tingnan nila dahil nawala yan nung nakaraan eh. Yung support sa scholarship sa college, no? Na dapat imbis na dagdagan nila, binawasan nila, pinasukan ng politika. No, yan ang kanilang asikasuhin.